Ganito lang sana, medyo mahaba-haba lang siya. Ayan oh, nakalaylay. Ang ganda pala oh, nakakain. Good morning. Dilig po tayo ngayon ng chicken manure tinunaw dito sa ating celery. Didilig lang po natin para po sabay na po ang pataba sa ating pagdidilig. Ito po yung nasa taas yung ating drum na may karga pong chicken manure na natunaw. Tayo po ay sinisipon. Mahirap talaga ang magbabad sa init na panahon ngayon. Talagang tayo ay tatamaan ng kaso. Sipon. Buti lang kung sipon. Pati sakit ng katawan. So ganito po yung ating gagawing pagdidilig para po makasurvive ito. Napapabayaan ko na, hindi na naasikaso, kaya ito hindi gumanda, lalong pumangit ang dahon. Ito dapat kasi every 2 days ay didiligan po natin siya. So ngayon ang gagawin ko ay kahit everyday na lang, kada umaga. Ito kasi pagtanghali ay nalalanta eh. Nalalanta kada tanghali. Kailangan ko ng everyday para po gumanda. So dito po lang gano'n. Ito yung hose na papunta doon sa baba. Kaya medyo mataas yung ating pinagpahigupan. Ito po yung galing doon sa tubig po natin doon. Kaya pinagdidilig po natin. So ito, chicken manure po yan. So ayan ko munang mapuno bago ko putulin doon sa baba. So ito po yung aking onion leeks. Ayan o. Dinadamo na. Pag iyan ay lumaki, patay. Patay ang ating onion leeks. Ayan o, sa baba. Malaki na yung mga damo. Yan naman po ay pwedeng isprayan ng one side, pero ewan ko lang kung makamadali itong ating sibuyas. Ito, yan. Naging 3 na agad. Yan. Naging 3 na agad yung ating sibuyas. Ito po naman, ayan o. Makahiya. Pag ginalaw mo, natitiklop. Mahihiya. O yan o, nahiya na siya. Pero ito ay bubunutin po natin kasi ito ay delikado po dito sa ating tanim. Kapag yan ay kumapal, masakit yan sa kamay. Pati kamay, tutusukin. Ayan o. Ito ang susunod naman po natin gagawin. Magdadamo rito. Maglilinis ng damo. Ay.
Hindi ko na rin po ito napatabaan na. Wala pa rin itong kataba. Kaya po, ganyan pa lang siya. Kapag may pataba na to, ay nako. Laki na agad yan. So ito po yung ating tubig na to ay nilagyan po natin ng kaunting pataba para naman po dito sa ampalaya. So ito naman po yung ating ampalaya. Yan, pagugulangin ko po ito at ibibinhiin. Yan, dilig po tayo. Didiligan po natin. Para po gumanda at mabuhay yung mga maliliit niyang mga bunga. Daming bunga sa loob. Yan o, ito. Mga bunga niya, yan. Kaya po tayo magdidilig ng pataba. Yan. Kahit konti-konti lang. Ang importante ay makain. Saka dito sa sitaw. Saan yung puno mo? Doon daw. Sasaboy-saboy sa puno ng sitaw. At saka ito. Ako'y nag-uobserba lang ay kung paano para alam po natin sa susunod kung tayo magtatanim ng itong mga sitaw at ang tawag dito ampalaya. Yan. Daming pang ulamin. Malalaki. Kaso lang may butas. Ayan. Ito, nakatago sa loob. Ayun pala ang puno. Ito ang kanyang puno. Bahala na, sinasaboy ko sa puno. Hindi naman ito masyadong mainit. So ito, bakit kaya may mga ganito sa ampalaya? Bumamaluktot. Ewan ko lang kung sa mga F2 lang kaya ito, pero nung unang tanim ko ay meron po. Ito naman po ay Galaxy F1. Ayan, daming maliliit. Ang alam ko ay kulang sa pataba. Kaya tulad nito, yung mga nasa hulihan, ayan o, namamaluktot. Pero marami naman pong mga magaganda. Ayan o. Ayan, tulad nito, makinis nito. Pero sa tag-ulan yan, ay walang grabing hindi kinis. Ayan, ayan o. Ito. Maganda yung kanyang kutis. Parang kutis porcelana. Marami sa loob niyan. Ito, nakatago. Ayun.
Lapit na. Pitasin na pala ito. Ito kaya tayo magpapataba para titignan po natin kung pag-aaralan po natin kung paano para pag may puhunan po tayo, titira din po tayo. Kung ganito lang sana, medyo mahaba-haba yung mga bungan niya. Ayan puros nakalaylay. Maganda pala pag hindi siya makapal. Kung manipis lang siya, ayan kita baga. Yun na mga nakalaylay. Ang ganda pala parang nakakainggan yung magtanim ng ampalaya. Ayan, pwede na malapit ng pitas. So ito, ayan yun. May mga bumabaluktot. Yun maraming nakalaylay. Yun pa. Talagang nakakainggan nyo. Parang gusto ko na rin magtanim. Kaso nga lang, walang puhunan. Ayan ay ito pitasin na pala, pero ayan hindi ko siya na ini-spray, kaya ito ay pwede mong hindi ugasan. Walang spray, hindi ko to in-spray. Ayan wow, ganda. Ito malalaki na. Malapit nang ma-harvest ito. Kulang na. Ayun. Dami. Parang gusto ko rin magtanim pero alang puhunan Ito, dahilan po siguro lang hindi natin na-i-spray. Hindi naman kasi market. Mas maganda sana pag ito'y na-spray. Hindi ganitong tumulis yung kanyang puwit. Para po siyang may something. Pero ayos na rin yan pang ulam-ulam lang ay ayos din yan. Ito ibang variety po. Ayan yan po ang kanyang style. Hindi po siya tumulis dito, pero sa bandang hulian tulis na tulis. Ayan mga kasama niya. Ito puros ganito po lahat itong isang punong ito. Ayan, parang masarap tingnan at masarap din pang ulam. Tulad ganitong sabi ko na bibinhin ko. Ayan dalawa. Ito yung isa. Antayin ko lang pong gugulang yan. Ito, silong lang muna po tayo dito sa puno ng ampalaya. Alas 10 na nga, mainit na. Mahirap na po ang ganito pong sinisipon po tayo. Sinisipon po ako. Pahinga muna. Siguro bukas na naman po aking didiligin po yun. At pahinga. Kaya dito muna ako. Mamaya uuwi na rin po. Kasi nga po medyo hindi pa malakas ang ating katawan. Kahapon medyo masakit. Dito muna, video muna. Dito. Ayan. Ito yung ating sample na rin na ampalaya. Ito nga palang video na aking ginagawa ay sinasabay ko lang po ito sa aking mga
gawain. Kaya nga po di tayo makapag gawa ng tulad ng iba na magaganda ang video. Magaganda po ang kanilang content. Ako lang po ay kung ano lang po yung aking tinatrabaho, yun lang po ang aking content. Kasi nga po ay nandito tayo sa bukid. So, ayun lang ang aking masasabi. Na kung ano ang aking ginawa ay yun ang aking ibibidyo ng kauntian. Sana magustuhan nyo at panoorin nyo.